Pero ang makita nato dinhi, naghimo siya pisi na latigo. O iyang ipang latigo ang mga namaligya dito. Nahimo naman nga langop sa mga tulisan, maoy termino dinhi. Matud pa ni Lucas, taguanan sa mga tulisan. Matud pa ni Mateo, langob sa mga tulisan. Grabe kabukat. And then, si Juan, tabuanan. Kana ba yung tabo? Murag laray gani kada adlaw. Nga aduna dito ang nagkalain-laing baligya. Dito sa Kabakan, ang tabo dito is Huwebes o Domingo. Basta Huwebes na gani, grabe, murag piyesta ang lungsod. Muadto ka dito sa palengke, na ay sinako nga halo. Nakasak na. Nahipalo na ang mga tao. Ngayon anak ang senaryo na ay nakasako dito nga iro. Paligya. Basta Huwebes o Domingo. And then, grabe din grabe mga karpa, mga tilapia, mga baligya. Na ay sinako nga baki. Anak. Iyon anak. Ang nahitabo sa templo. Kinsa man ibasok ko anak. Nga nahimo naman nga palengke ang templo. Mao nga si Jesus Christ kay righteousness ang naa sa iyang kasing-kasing, sa iyang huna-huna, nga purpose sa templo. Nasuko. Nasuko siya. Mao nga Jesus cleansed the temple by driving out the people who are buying and selling cows, sheep, and dogs. Gipanglatigo niya. Tanaw ragon ang reaksyon sa mga pari ug mga eskriba. The press and the scribes, kini sila ang tigbantay unta o kahapsay, tigbantay unta o kalipay diha sa simbahan, diha sa templo, nga dili unta mahugawan. Pero abi ninyo, sila ang naguna-una. Sila ang naguna-una. They were indignant sa pagkakita nila kang Jesus na iyang i-drive out ang mga namaligya dito. Pero di ay ni Father. Iya di ay sa pari to. Kay manager naman di ay si Father Anas. Anang panahunan. Siya ang manager. Ang iyang mga anak, maunay mga assistant niya. Magbaligya o baka, karnero o kalapati. Para dito lang mupalit ang mga tao sa ilaha para sa paghala dito gihapon. Kay ginaklaim nila nga ang ilang baligya mao kadto ang qualified nga ihalad. Di ba? Dunay qualification sa halad. Nga wag yoy kung puti yun, tanan wag yoy itong bisan sa kukulang. Mao nga ila kining gikuha nga ang kanang advantage para sa ilaha. Gikorpo na nila. Mao nga nahimong palingki, naghimo unta sila naglaing dili sa simbahan pod sa templo. Nagpatukod po unta sila dito sa dool. Dili nga sa templo man yun mismo. Diha nasuko si Jesus Christ. Wow! Giabog matod pa ni Juan. Ni Matthew, gihinginlan. Gipanglintuwad. Ano sa gipanglintuwad ka ng ipanghayang niya? Hasta siguro ang mga bangko gipangpatiran. And then, doon ay latigo. Latigo sa mga walito. Nagabaligya. Wala mang pari diha. Manager man lang. Suka man dito. Kaayang palasyo. Makita nato din inay nga sila
pagkakita unta nila si Jesus nga nagbuhat ni ini nga aksyon, nagapalakpak unta ang mga pari o mga iskriba. Hallelujah, Jesus. Tama ka dyan, tama ka dyan. Ana unta, nagaklap sila sa ilang mga kamot. Pero lahig di ay ang reaksyon. Kay nangasukok man sila o buot nila patyon si Jesus. Mo anay sakit kaayo nga i-analyze ang righteousness, stand up in God's righteousness, even if unpopular, bisag wala kay kakampi. Siyempre, pag ato ni Jesus na amang niya mga tuwan, ubad-ubad niya. Mao nga, doon naghihapon siya kakampi. Pero kining mga pari o mga eskriba, kini magyud ang mga leaders sa simbahan, sa templo. Pero makita nato unsa ilang gihimo. Mao kadto ang ilang gihimo according to historian, the historian. The press describes nagkorpo sa pagbaligya o baka, karnero o kalapati para sa temple sacrifice. Aron ang mga tao nga maghalad o mananap sa templo, dili na sila mamalit sa gawas, kay ilang ginakling gayud nga ang ilang baligya maoy tama nga ihalad diha sa Dios. The temple was already made as money business, no longer missionary business. Pero after cleansing and paghidlo na sa templo, dito na nanulod na ang mga buta, mga bakul, mga bata, nag-awit o husana to the highest. Husana sa anak ni David. Dalay ko ng Lord, dalay ko si Lord. O nag-ayos siya sa mga buta o mga bakul. Daghang milagro nga gihimo matod pa. Dalay ko si Lord. Number 2. Stand up for the truth. Kamatukuran. Sa tama. No compromise. Even if you will be criticized. Even if bulihon ka. No compromise. Even if you will be compared. Kanang i-compare man mo sa awan. Mas maayo to si Pastor Kabilogan kay grabe. Pero di man ito grabe no? Daghantay i-refine din sa simbahan. Kaya ang simbahan murag kanang repair shop. Ang simbahan murag hospital. Ang simbahan mura og kining refinery para ma-refine ang atong gawi, ang atong sinutihan, ang atong mga actions. Bisan pag alam kanang dunay paglingi nga medyo murag habugan. Dunay paglingi nga murag kanang ginatawag nila nga buriton. Pero dunay paglingi, pagtanaw na malumo, and then Kristiyano, Diyos no ang tingin. Stand up for the truth, kamatuuran o tama. No compromise, even if you will be put to death. Si Daniel kani, tungod kay mi-stand up siya sa iyang Ginoo, iyang yung kitindugan. Moto, gilabay siya sa kwan. Langod sa niyo. Pero unsa man, unsa may bukti. Rinis siya. Wala siya giunsa. Wala siya giunsa sa mga liyon. Unsa nahitabo sa atong iyang amigo nga tulo nga nag-stand up sila. Bisan nag-ingon ang hari nga kumutingog gani ang tanang klase sa mga musika. Muhapat ang tanan. Tuaman na apilman dito ang tulo nga mga
nagdako sa Sunday School sa House of the Lord. Si Shadrach, Meshach ug Abednego, wala man niyukbo. Muyukbo ka mo sa akong gibuhat na estatwa, 90 feet high, nga bulawan. Unsa man na, anak tong tulo. Wala man na, di man na tinuod. Anak man tong naka-Sunday School nga tulo sa House of the Lord. Wala sila miyukbo. Nasuko ang hari, kay niabot nga to kaniya. Ano na tulo ka mga young people, batan-on nga wala nagtuman sa imong mando. Sa madaling sabi, gilabay sila sa urno, pero kahibulungan si Lord, kahibulungan. Nag-ingon ang mga tao, halandong hari, ang atong gilabay sa urno, wala sila naunsa, o doon na mga ikaupat lagi. Naglakaw-lakaw sila dito sa sunod sa urno. Ang hari na naog sa iyang palasyon ng tao, tinuod. Ang ikaupat, murag naong sa Ginoo sa Diyos. Shadrach, Meshach, Abednego, kamu na? Yes, sir, hari. Dali na mo dili. Nag-declare na siya nga ang Ginoo ni Shadrach, Meshach, ug Abednego maunay atong alagaron. Pero kadyot lang to. Mangkil kadyot. Kuman ato, wala ba? Balik ihapon sila sa daan, pag-ano nga pangalagan. Pagkaanindot na ang ato. Shadrach, Meshach, ug Abednego, dali na mo sa palasyo. Magbaykulos tayo dali sa may nasa inyong anak ang pagtusig. Haring Nabucodonosor. Laman. O si Polycarp. Paborito na ako din ginagamit. Ini si Polycarp, estudyante ni St. John, kanang nagsulat sa Juan. Panahon na kadto sa grabe nga persecution, pangpatyon na ang mga Kristyan. Usa si Polycarp na nadakpan. O ingnan na siya unsa man, di mo surrender ka lang imong Kristo. Igaid ka na namo sa poste. Himuan ka namo nga kandila karong gabi una. Gitistingan pa siya, papaak o mga almigas siguro. Di man din siya mo surrender. Hangtod nagigaid siya sa poste. Gibukbuan. Unsa gibukbuk. Ambot kung doon na may gasolina sa una. Gas. Gisindihan. Unsa man, last. Di ka diyon mo surrender sa imong Kristo. Matut pa ni Polycarp, 86 years na akong gialagaran si Kristo nga nung ako man siyang taligdan. Isdauban siya. Nahimo siyang kandila magbuntag at tubangan sa palasyo ni Nero. Nag-stand up siya sa iyang pagtuo, sa iyang Ginoo. Dalay mo siguro. Ikatatlo. Stand up in our commitment to God and in holiness of life. Atong tindugan ang atong commitment sa Ginoo o sa pagkinabuhi nga huli at tubangan sa mga katawhan. Atong yun tindugan. True to life kining istorya. Simbahan sa bandang Cotabato area. Giatbangan og beer house. Tabok ragot sa karsada. Pero atbang yun. Wala malugay na purdoy. Mipuli-pud ang diskuhan. Kung sa nga nahitabo, nakilatan na po ang diskuhan. Kasimbahan imong atbangan kung anak nga negosyo. Ano na po sentido kumununta? Nga, murag, di mani maayo nga, magpatukod ng negosyo nga. Kuan? Beer house, di atbangan sa simbahan. Ano po doon ang tao nga magnegosyo? Di na po doon. Samot na, diskuhan, samot na, gikilatan, tinuon. Maong muistig kita. At itong nasa simbahan, nag-ampok man yun, Ginoo.
Kabahin. Hangtod na na-issue, hinuon sila. Nga nag-ampo, nga mapudoy, nag-ampo ng makilatan. Dili po siguro ang ampo sa mga tao sa sunod. We should and must be angry at the things that provokes the anger of God. Kung unsa katong kasilagan ni Lord, dito ta. Di putang uyon sa mga butang ng mga kalibutan ng butang. Righteous indignation katong nagdamo ni Jesus Christ. It is a holy anger that confronts the sin in the temple, in the house of the Lord, in our homes. Ikumpronta nato ang dili mao. Kay itindugan nato ang atong commitment o pagkinabuhi nga balaan at tubangan ni Lord. Ang mga kaparian o mga eskriba nakalimot na sila sa ilang commitment sa Diyos. Nahimo na silang spiritual bankruptcy. Miuyon na sila sa sistema sa kalibutan. But today, it is now time for us to stand up, to call out everything that defiles the house of the Lord, the temple, the reputation and the testimony of the people of God. And 1 Peter 1:15, He who called you is holy, so be holy because I am holy. Ang Hebreo 12:14, follow peace with all men and holiness, without which no man shall see the Lord. Kabukat ani? Kung walay pagkabalaan, walay makakita sa Ginoo. Let us condemn the act of immorality, the corruption, all kinds of sin. Because Jesus is angry, masuko siya sa tanang malis, deceit, hypocrisy, slander, stealing, invade, ug uban pa. If Jesus knocks at the door of the temple of our hearts today, unsa may iyang makita sa atong pagbukas ug makita niya ang kasuluran sa atong kasing-kasing. Jesus wants to come to us and cleanse us from pangluod ngadto sa kasadya. Iya kitang limpyuhan gikan sa panglimpong ngadto sa honesty. Iya kitang limpyuhan ngadto sa pangdaot ngadto sa unity and love. Iya kitang limpyuhan gikan sa pagpamaka ngadto sa truthfulness. Iyang limpyuhan ang kasina sa atong kasing-kasing o ipaslak niya ang gugma o grasya ni Lord sulod sa atong kasing-kasing. Sa ako ginaingon kaginiha nga gina-refine kita ni Lord, maunay purpose nga naata sa house of the Lord. Among chika-chika ka rin na wala pa Sunday school. Matod pa ni Ma'am Hilda. Bisan ka ng punong nga, ay sus! Murang na kunit man ko diha ang Jesus God. Sus! Grabe! Grabe si Lord! Kahibulungan si Lord daw, di grabe si Lord. Kahibulungan. Amazing si Lord! Mauna ang isyagit na to. Dili nga, grabe si Lord! Oo. Ampot, dun sa to. Kung anong good murag. Mas nindot. Magipat ang mas nindot, no? Nga pulong. Anang? Kanang pulong nga. Yati. Yati ka? Murag, di tama mo. Wow to, i-refine na to ang atong pa. Daghan pa, daghan mga butang pa. Nga ayusunon sa atong pagkinabuhi. Mao nga si Lord magatabang ka natong tanan. Pagkabalaan, pagkaputli, o kini ang gipangandoy Lord sa atong pagkinabuhi. Aron mo sangko kita sa langit. Matthew 5:8, bulahan ang mga puti o kasing-kasing. Kay pag makakita sila sa Lord, kay Lord.
Unsa pa yuban? Kanang Salmo 51:10. Buhatas surod nako ang hinlo nga kasing-kasing o Dios. Kung magkinabuhi kita nga takos atubangan sa Dios, makahimo kita nga mo-stand up sa atong commitment. Pangsira nga konklusyon nato ay ilustrasyon. Adunay mag-birthday nga manager ko sa iyang sariling pamilya. Giadto niya ang iyang portre. Oh, kamong mga manok, birthday nako, ugma. Unsa man inyong commitment nga ihatag para sa akong birthday? Mitubag daw ang mga manok. Awa magyulain. Boss, kanira man gyud ang itlog. Dili itlog sa kanan. Ang ilang mga itlog daw kanang mga layer ba? Ngayon na po daw siya sa kandingan. Kay kumplito daw siya. O farm. Kay agriculturist man siya. O kamong mga kanding, kung sa mga inyong ihatag nako, birthday nako ba? Aw boss, magyulain, kanilang gatas na mo. And then, atras siya, diri siya baboyan. O kamong mga baboy, sa iyang pigiri. Kung sa mga inyong ikasaad commitment para sa akong birthday ba? Aw boss, ikaw naman nasayod, na basta birthday mo, tibuok na mo kinabuhi. Amog yun ihalad diha kayo. Sa tulo nga naghalad, kinsa may nakahatag o pinakataas nga commitment. Katong manok o kanding, involvement man lang to. Pero si pig, tibuok kinabuhi niya. Kay kanunan man talaga litson ko. Basta baboy gali, dami na 45 kilos, litson yun na. Mao nga, in town, maluoy ta in town kang baboy, pero maumag yun na ang iyang commitment. Ihalat yun niya ang tanan. Si Lord mag-bless sa iyang pulong karon na kabuntagon. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.